Game na ba? Game na! Game na, okay. Tago na, tago! Na-miss ko to, pre. Sabi mo, wala pa pala. Okay, alam nyo na kung bakit tayo nakapiring ngayon. Welcome na naman sa isang bagong episode ng... Bubugbugin si Ninong Ram! Blindfold Challenge! Blindfold Challenge! Walang bugbugan na mangyayari dito. Wala. Secure yan, kita mo, oo. Takip yan. Alam nyo na siguro to kung ano yung blindfold challenge natin. So basically, ang blindfold challenge, basahin nyo na lang yung mechanics, pero basically, huhulaan ko yung mga ingredients na yan base lang sa hipo at sa amoy. Tapos meron tong mga lifeline. Lifeline is, dilaan mo baby, hint dot, at saka, Google mo ga. Tapos sa bawat mahuhulaan ko, makakuha ako ng 300 pesos. Oy! Kano ba? 50 lang! 50 pesos at kailangan makagawa ako ng masarap na at least 3 putahe. Gagamitin ko lahat ng ingredients na pinresenta nila, di ba? Ngayon, namili sila, dito lang, malapit lang, Malabon Central Market. So, so Jerome, ipasok mo na ang ating Palengke Vlog. Vlog. Oo, Zoom eh. Dito kami ngayon sa bayan. Salita na. That's all. Thank you. So, yun, mimili tayo. Wala, tignan lang natin kung ano yung makikita natin dito. Tapos, good luck kay Ninong kasi pahirapan natin. Bipili tayo ng... Hindi, kaya mo bang pahirapan talaga? Tatry natin pahirapan. Hindi, ito na nga una eh. Gagawin namin 3 itlog. Itlog na normal. Hulaan niya kung ano. Blindfold challenge, taste the thrill. Groove the steps upon this hill. Every ingredient we pick with will. Racing time, but we keep it chill. Balot sa kayong itlog ng itik doon. Blindfold challenge, feel the rush. Ano ulo? Filter air with ginger root. Touch the shells of coconuts. Chasing fruits in neon lanes. Tasting mint through sugar chains. We laugh when guessing herbs by feel. Cart bumps set a secret deal. Guided only by the hidden pulse. We gather spice, we never sulk. Ang zucchini ay... Yan, ganyan? Nak, gusto mo donut, nak? Donut, daddy. Oy, bilang donut po. Donut, kuya! Ano meron? Mainit pa po, bili na po kayo. Kaming cheese ako, daddy. 2. Sino yung butas na ito? Ano yung binutas to? Ano yung binutas eh? Ginugulo sa akin ng Blindfold challenge, taste the thrill. Groove the steps upon this hill. Every ingredient we pick with will. Racing time, but we keep it chill. Blindfold challenge, feel the rush. Ha? Namimiss mo? Oo. Kung parang gusto kong gumawa. So ngayon, ang tanong ko, ilan ang binili nyo? 12. Okay. Lahat yung kailangan mo gamitin Grabe naman, dapat 10. Hindi, dapat 10 lang tayo nung nakaraan eh. Ano home court advantage. Alam mo lahat ng tinda dyan kahit nakatalikod ka. Ipasok nyo na ang unang ingredient. Wala nga pala si producer ngayon. Si producer ay kasalukuyan nagtatanim ng kangkong. Yung tunog na yon, alam mo kung ano yung tunog na yon? Tunog siya ng plastic na hinit gun. Yun yung tunog niya. Either yon or tunog siya ng balot ng bukayo, yung tuyo na dahon ng nipa. Ay! Unang item. Item number 1. Stainless bowl. Tama. Sasahog mo yan. Uy! Wala siyang particular na amoy. Uy! Ay! Ano yun? Take, andugas naman eh. Paano kung ay malalaman to? Hindi ito native na product. Masyado siyang makinis. Ay! Hindi! Magaspang siya. Magaspang siya. Ngayon, narinig ko kanina, merong binubuksan na parang plastic, so malamang nakalagay ito sa isang plastic na lalagyan, yung galon. Amoy lang ha? May lang. Wala! Parang bigas. Pero masyado siyang pino para maging bigas. Pucha, mahirap to ha. Tapos, malagkit siya. Meron ako naaamoy sa kanya na amoy tostado, pero tostadong ano. So, hindi ito native na product. Ito ay produkto na manufactured na. Tumawa si George, o ibig sabihin, mali ako. Naglilibag siya. Baka ikaw lang. Hindi siya masyadong mamantika. Ang initial ko iniisip dito, ito yung mani na may tsokolate, yung binibili rin sa palengke, tapos tinitimpla. Pero kung yun yung mani na yan, mamantika yan. Pero ito hindi mamantika. Para siyang durog na bigas. Ano ba ang bagay na may durog na bigas sa palengke? Galapong. Blindfold challenge, inaalikabok na to, sir. Ayan, no? Nagamit ako na isang lifeline. Dilaan mo, baby. Sure, dilaan mo, baby. Bakit hindi ko pa rin alam?
siyang peanut butter na peke eh. Okay, sige, ito ay peanut butter. Tingnan mo, hindi siya amoy mani. Kaya gets mo kung bakit ako... Hindi siya lasang mani. Hindi ko siya sabi hindi siya masarap. Okay, so ang ating unang hula ay tama, pare. Meron na ako 50 pesos. Pengin 50, ilagay nyo na dito. Bakit takbo nyo pa yan? Walang budget. Utang muna. Oo. I-reimburse ko to ha. Ready na ako para sa item number 2. Nasa stainless bowl pa rin. Yes. Ngayon kanina habang sinasandok, naririnig ko na nasa bote siyang garapon. At kinukutsara siya. Meaning, malaki yung bunganga ng boteng garapon na yun para kutsarahin. Amoyin natin. Pucha, hindi ko na kailangan hawakan eh. Atsara to eh. Ngayon, anong klaseng atsara? Anong klaseng atsara? Okay. Kung eto yun, maraming salamat sa inyo kasi matagal ko nang namimiss to. Atsara to definitely, pero eto, yung stem na yan, sa kangkong mo lang makikita yan eh. Atsarang kangkong. Final answer? Final answer. Okay. Pwede na ba tayo sa item number 3? Yes. Item number 3. Dahon. Hoy, tumikim ka na. Wala pa. Ang dahon na basa, dalawa lang ibig sabihin yan. Either rehydrated siya from or nalaglag. Or nalaglag. Or fermented siya. Ito mga gantong klaseng dahon. O hinugasan namin. Parang hindi. Malata siya ito. Tira mo. Etong stem na to, sa dalawang gulay ko lang alam na makukuha mo yan. Sa pechay at sa mustasa. Merong burong mustasang tinatawag. Kaso yung burong mustasa na alam ko, ginagawa lang sa bahay. Wala rin akong alam na nagtitinda ng burong mustasa sa palengke. Ang dahon ng burong mustasa ay medyo angular. Hindi siya sobrang bilugan. Pag inaamoy ko siya, medyo amoy fermented pero konting-konti lang. Final answer, burong mustasa. Yes! Meron na ako! 150 pesos. Patiin nga ako ng burong mustasa ngayon. Nakagarapon to. Oh, hindi. Naka-plastic. Ready na ako sa item number 4. Yes, talaga. Item number 4. Okay na. Ay, ang dali naman ito. Ang dali naman ito. Langka, pare, nahilaw. Yung panggulay. Final answer. Mali. Mali? Mali. Mali! O sige, ito hindi na to counted. Nagmadali siguro ako. Oo nga, walang dagta. Ito ay yung kung tawagin ay breadfruit. Mali rin? Mali. Hala! Ubod. Ay, ubod! Oo nga! Oo. Sabi sa inyo, di ba wala? Oo, walang buto. Mahuhulaan ko dapat yun eh, kundi lang ako nagmadali eh. We get to say the magic words. Mahuhulaan ko dapat yun eh, kundi lang ako nagmadali eh. Item number 5. Ito, nakikita mo yung top na yan. Ito medyo makahoy-kahoy na top na yan. Rare to sa palengke. Kulay berde siya na mayroong batik-batik ng puti. Tapos malamang, etong side na to, medyo mas maputla siya ng konti kaysa dun sa ibang kulay. Rare to sa palengke, naghahanap ako lagi dati nito. Nakakabili lang ako nito sa farmers. Pero good to know, ang Malabon Central Market ay nagtitinda na ng zucchini, pare. Final answer. Galing! 200 pesos, pare. Item number 6. Nandito sa plato natin puti, yung Luminark. Magaang siya. Hindi kasama yun, sir. Baka sama yun. Uy, nadurog. Ha? Ito ay some sort of kakanin. Tumawa si Amity, so malamang mali ako o kaya tama ako. Aling kaya doon? Ano parang narinig si Amity? Pero ko na-impress eh. Kesong puti, final answer. Tama! Galing! Magkano na pera ko? Hoy! Item number 7. Prutas. Kahit kailangan ko ito, wala akong malalasahan eh. Hindi, konti lang ang alam kong prutas na tusok-tusok. Nandyan ang langka, nandyan ang guyabano, nandyan ang marang. Ngayon, hindi ko sure baka magka-problema tayo dito sa binili nyo kasi ang tigas-tigas niya pa. Baka kahit mahulaan ko to, hindi, baka hindi ko rin siya magamit kasi sobrang tigas pa. Ngayon, ang marang ay masarap na prutas yun eh. Pero hindi siya ganito ka-spiky. Baka kaya ganito siya ka-spiky at katigas kasi hilaw pa siya. Pero ngayon lang din ako nakakita o nakaramdam ng marang na ganito kaliit. Hindi rin naman to pwedeng durian. Ang durian, matapang ang ano yan, tusok-tusok niyan. Amoy siyang gulay. Baka nga gulay siya, baka prutas siya, nahilaw pa. Yeah! Christmas deco! Sige, final answer. Ito ay hilaw na lang ka. Hindi, tama. Tama. 300 pesos, okay? Item number 8. Naghugas siya ng kamay. Ibig sabihin, it's either basa ito o mabaho. Pero hindi siya tunog basa eh. Item number 8. Alam ko yung amoy na yun. Yun ay cloves. Clavo de comer. Final answer, cloves. Napakadali naman nun. Ito na ba ang item number 9? Item number 9. Itlog.
Dalawa na naman option ko dito eh. Itlog ng manok, itlog ng itik. Ito ay hilaw. Ayan o. Kita mong, ramdam mong gumagalaw yung yolk eh. Makinis siya. Dahil ang balot ay itlog ng itik. At makinis-kinis nga ang balot. Sige, final answer. Ito ay itlog ng itik na hilaw. Mamali ko yan. Bakit? Pero technically, itlog ng itik yan. Pero iyaano ko. Mali. Bakit? Tama yun. Huwag kayo iiyak. Balot. Oo, balot. Sinabi mo na yung balot eh. Tama. Kaya tahimik kami eh. Tama. Item number 10. Itlog na naman to. Hilaw uli. Bakit kayo magdadalawang itlog kung hindi ito wildly different? Makinis yung kanina eh. Walang blemishes yun eh. Kaya ako kinakamot yung itlog ko. Teka lang. Natanggal? Tae lang ba yun? Sige. Hilaw na itlog ng manok. Mali. Penoy. Ano to? Yan yung itlog ng itik. Ito yung itlog ng itik. Oo, yung isang balot. Okay. Item number 11. Ano to? Okay. Liquid to na tumigas. Sa'yo mo may ticket sa mukha mo. Amoy siyang wet market. Hindi siya basa enough para mapunta sa wet market. Dugo! Pero hindi ko alam kung anong hayop. Kung sinasabi nyo na ito ay isang buwan na doon, ganto siya katigas, at maaga pa sa palengke kayo namili, ito ay dugo ng baka. That's my final answer. Mali! Dugo ng manok yan. Sa bagay, dugo kasi ng manok namin nasa llanere, di ba? Item number 12. Ito, mata ng dinosaur. Plant matter siya eh. Kasi may nararamdaman ka dito makahoy-kahoy. Parang sarap tusukin ng straw. Maaring mali ako. Hindi ako kumpiyansa sa sagot ko. Okay. Ang iniisip ko nung una ay bukong maliit na kinuha yung laman. Ngayon sabi ko, kung bukong maliit to, bakit ang kapal ng laman? Ito ay nyog. That's my final answer. Mali! Tama ka na eh. Tama na ba ako? Ay bukong maliit. Ay, tama na pala ako. Pero bakit ang kapal ng laman dito? Ito na ba? Uy, nasa chopping board na manipis uli. Uy, magaang. Paano ko malalaman kung anong isda ito? Pare-parehas yung amoy yelo sa punduhan. Yung mata niya ay maliit, so hindi siya matambaka. Yung pinong kaliskis na yan, hindi mo yan makikita sa alumahan, hindi mo yan makikita sa galunggong, hindi mo yan makikita sa mga medyo silver na isda. Ngayon, etong isda kasi na to, kung tama iniisip ko, hindi namin masyadong kinakain to nung bata kami. Sige, meron pa akong 2 lifeline. Rani, hindot. Ako yan, kinakain mo talaga yung pera. Hindi, kinakain mo yan. Yun yung una ko, kinakain mo yan. Teka lang, lahat naman kinakain ko. Ito. Sige, next. Sure ako yung luto ni Papa dyan nung bata tayo, paksiw. Pag namalengke ka, makikita mo agad. So, ito ay common na isda, sabi mo kasi makikita agad sa palengke. Ito ay tulingan. Final answer. Mali, ano to? Dalagang bukid. Yun yung nasa isip ko kanina. We get to say the magic words. Yun yung nasa isip ko kanina. Maghugas na ako ng kamay. Hilaw yan, par. Oo. Uy, handa na ako para sa item number 14. Uy, Trey, basa. Uy, rare itong nakuha nyo, ha? Kasi usually kasama pa nito yung puwet. Ito ay buntot ng baka. Walang duda. Final answer. Tama. Oo. And usually kasama nito yung puwet. Kasama yun. Kasi pinutol ni Kuya. Bilang tinaga. Tapos, Hindi, okay lang. Kasi ito naman yung pinakamasarap na part eh. Hugas din naman. Munti ko na sabihin, ulo ni Prise eh, di ba? 400 ba ako? 400 pesos. Meron tayong 400 pesos ngayon. Laki! Hindi ko kailangan gamitin lahat ng ingredient. Pero itatry kong gamitin siya ng lahat. Halimbawa, ito, clavo de comer. Kahit kayo mismo, hindi nyo gusto to eh. Nasa biryani yan? Diba? So, biryani. Hindi ako magbibiryani dito. Ang kailangan ko lang gamitin dito ay 10. Pero ngayon, tinitingnan ko naman sila, pwede naman sila magsahog lahat-lahat, diba? Ang maganda dito sa buntot, eto pa lang, ano na to? Kahit ano nang ilagay mo dyan eh, masarap na agad dyan. So, sasahugan natin itong dalawa. Uy, sarap. Sarap yan. Soup. Pwede nga to, para magiging binakol style. Light lang na soup. Ngayon, eto, gano'ng karami din yung dalagang bukid? 1 kilo. Pwede natin yung gataan na may mustasa. Sarap yun. Ang problema, ito lintik na dugo. Si Papa dati meron siyang niluluto. Parang adobong dugo lang yun, pero sweet and spicy. Ngayon, ba't hindi natin samahan ng balot, pare? Diba? Medyo sizzling yung style niya ng konti. Etong atsara to, isa side dish ko na lang siya. Dito sa gagawin ko kasi sa isda, ipiprito ko muna bago ko siya igata. Peanut butter, itlog ng itik,
Kesong puti. Pwede ba tayong gumawa ng dessert? Parang custard siya, leche flan siya. Itlog ng itik, paano natin i-integrate yung peanut butter doon? Iahalo na lang ba natin? Paano rin natin ilalagay yung kesong puti doon? Kasi dati, meron kaming ginagawa sa resto, cream cheese leche flan. Basically, para siyang cheesecake. Ang kesong puti, medyo parang cream cheese yan ng konti. Okay, sige. So, Amity, mamili kami. Nag-enjoy ako doon sa sa hula-hula natin. Nag-enjoy ako doon kasi akala ko, pag dyan bumili, makukuha ko lahat. Pucha, kalaban ko kayong lahat eh. Ang gusto niyo, hindi ko makuha di ba? Pero ang nakuha ko, out of 14, ay ko sa 408. Pasangawa. Malaki-laki yung budget ko. Amity, magkano ang natira sa budget ko? Malaki. 262. Malaki pa. Malaki pa. Wala si Manong Alvin. So, wala yung may bantay ng tindahan. Ay, may pumalit ba? Oo, yung apo. Yung apo? Oo, Sino? ito. 138. Akala ko ba 200? Hindi lang gasos mo. Tropa ko yan, kabasketball ko dati yan. Isa lang na natin to. Unahin natin yung soup kasi ito ay palambutin. So, ito nga yung buntot ng baka na pinachop namin sa palengke kasi promise, mahirap chopin yan. Talagyan natin sa tubig kasi itatrato natin to na parang laman loob. Yan ang wiper ng baka. Kapag may lumalabas dyan, gumagano yan, pre. Ayon sa mechanics, pwede akong gumamit ng suka, di ba? Libre yun. Bawal. Asin, paminta, asukal, harina, cornstarch. Okay. So, asin na lang panlilinis natin dyan. Nilagyan ko lang muna ng asin, tapos pakukuluin natin yan. Kapag kumulo, siguro pakuluin natin ng around 20 minutes. Tapon natin yung tubig, hugasan natin, salang uli natin, tapos yun na yung panimpla natin. Ang sumunod na matagal, or actually baka ito nga ang pinakamatagal kaysa dun sa sabaw natin, ito yung dessert. Kasi itong dessert nga natin, sabi ko nga kanina, parang cheesecake ang gagawin natin, di ba? Kesong puti. Ngayon, ilalagay natin yan dito kasi kung mapapansin yung texture ng kesong puti, hindi talaga siya totally creamy. Ayan siya. So, susubukan natin siyang gawing creamy. Parang masarap to, kesong puti cheesecake, no? Bukan natin. Magiging creamy. Nagiging crumbly siya. Ay, hindi. Nagiging creamy rin. May konting gaspang pa rin siya. 60. All-purpose cream. 40 na lang. 40 ka dyan! Baka pagalitan tayo na may-ari. So, lagay tayo dito. All-purpose cream. Ngayon, dahil nadumihan na natin to, tuloy na natin rekta gawin yung pinaka-cheesecake mismo, di ba? Itlog ng itik. Ayun, mas matingkad yung kulay ng yolk, pakita mo. Ngayon, isang yolk pa lang yan. Pag tatlo na sila, yolk. Mix. Asukal. Ito, libre to. Kasi asukal. Ngayon, titikman ko to kahit hilaw pa. Hindi ko nire-recommend na gawin nyo to. Pero kasi wala tayong sukat na sinusunod dito, di ba? Bakit confident akong mabubuo to? Kasi kahit anong lagyan mo ng itlog, kapag naluto, mabubuo naman yan, di ba? Yun. Okay. Kalahati lang po yung nagamit ko. Hindi na pwede yan. Balik po yung 30 sa budget. Magkano muna yung grahams ko? 60 rin. Hindi pa bayad yun. Hindi pa. Teka lang. May problema tayo dito eh. Ang binili niya, 120. Hindi ko kasalanan yun. Si Amity nagdesisyon! 60 ka. Yes! 38. Okay, asa na akin na yung graham kong ginto. Yan natin dyan. Magkano to? Itong butter na to, 42. Ang binili namin, yung kalahati lang. Tapos, etong butter na to ay hindi talaga butter. Kasi, budget, pare. Budget. Kaya tunawin lang natin ng konti yan. Tapos, yung crust, lagyan natin ng asukal. Konti lang din. Feeling natin, lalagyan ko ng konting asin. Lagay ko dyan. Hop, okay na yan. Luin natin. Actually, eto legit to No joke to. Sa-testing ko na to dati. Kumuha ko graham crust, tubig ang ginamit ko. Gumana siya. Medyo kulang pa siya. Tutubigan natin. Pwede yan, promise. Libre yan. Walang bayad to. Hanapin yung gitna. Tapos sobrahan nyo ng konti. Hindi magkakamali yan, sir. Inaral ko sa Harvard to. Di ba sakto? Diba? Sabi sa inyo eh. Di ba? Sobra yan. Kasi kailangan yan. Sabi ko, masobrahan eh. Di ba? Sinabi ko yun. Tapos sobrahan nyo ng konti. Kaya natin naman sa ilalim. Hindi para hindi dumikit, kundi para dumikit. So, lagay na natin itong crust natin. Tapos, solve nyo muna yung ilalim, meaning tapusin nyo muna siya bago nyo paggapangin sa gilid yung crust, ha? Kailangan lampasan natin yung papel para yung custard natin, ay hindi sumingit sa ilalim. Lagyan natin yung mixture natin. Lalagyan pala natin ng mainit na tubig to bago natin isalang. Kasi itatrato natin to as custard nga. So yung pakuluin lang natin yan, tapos salang na natin yan. Balutan lang natin ng foil para hindi masyadong masunog yung taas. Lagay na natin yan sa oven, 180 degrees Celsius, pwedeng mas mababa pa. Tubig, lagay na natin dyan.
Pero nakasalang yan, pwede natin kunin to. Okay. Ayun, nakita niya, naglabasan na yung mga dumi-dumi niya. Hugasan ko lang to, pre. Tapos, salang uli natin. Buntot natin, lagay na natin dyan. Malinis na to. Tubig natin, malinis din. Yung kaldero, nilinis din. Eto, pinabili ko to. Magkano to? 40 na to. Ang mura. Yan mo dyan. Tapos, bawang. Pinabili ko yan. Yan. Magkano ba pera ko? 88. Ang yaman ko naman. Napakadami ko pang pambili. 15 lang yan. Ang laki niyang gusto. Nasa 91 kilo. 1/4? Gusto mong tagayin ko atay mo? 1/4 nga! 1/4 nga! Eto na lang, maliit. 98. 9 pesos. Minus mo. Ayan natin dyan. Asin. Yung patis mamaya na rin, panimpla na lang yun. Asin. Sige, pakuli lang natin yan. Pressure cooker lang natin yan. Tapos sa dulo, lalagay yung mga gulay. Tapos na. Turo tayo sa next natin. Siguro lutuin na natin yung dugo. So ngayon, dun tayo sa brownies. Yung balot, sabi ko, isasama ko dito. Yung balot, eto na, nakasalang na. Maya-maya konti, okay na yun. Naririnig nyo, pressure cooker yan. Dahil yung buntot nga natin. Inamin ko lang, ang mantika ay libre. Natin dyan. Tapos, syempre adobo nga to. Meron pa ba akong paggagamitan ng bawang? Eto, tsaka yung isda, yung dalagang bukid. Itong dugo na to ay luto na. Tinatanong nila kanina, kuya na ba'y pang Betamax? Stick mo yan. Betamax na yan, pre. Yan na mismo yun. Kita natin yung dugo dyan. Kung tutuusin, napakahila ng lasa ng dugo. Kailangan mong sukaan. Sige, subukan lang natin tustahin to. Tingnan natin kung may magbabago. Tubig. Kita nyo may tusta ng konti yung zoom mga rani. Sagad na ba yan? Ayan, may tusta ng konti yung dugo natin. Kita yung konting tubig. Itong tubig, ano lang to? Para lang talaga mabigyan ng pagkakataon na... Kasi sa pagkakaintindi ko, no? Kapag matindi yung luto mo sa dugo, dun siya nagkakabutas-butas. Tapos dun sa butas-butas na yon, dun hopefully pumasok yung mga timpla-timpla. Ang suka ba ay libre? Uy! 5 piso lang. 75. Okay. Ha? Toyo. 5 piso lang din. 70. Ang dahil ko ang pera. Asukal. Libre to. Si Papa ay Bisaya. Sabi niya sa akin dati, kaya daw, Cebuano kasi si Papa. So si Mama Bisaya din. Ano yun? Camotes Island. Hindi ko alam kung Bohol ba yun o Leyte. Sabi nila, kapag ano daw, galing daw sa Visayas region, matamis daw talaga magluto kasi marami daw asukarera dati doon. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Ngayon, lagyan natin asukal. Dito, beneficial talaga ang asukal kasi ang Betamax, matamis lagi ang pamahid niyan. Tama, di ba? Bigyan kitang deal. Paminta at saka laurel, magkahalo 5 piso. Piso lang ang laurel. Piso lang ang laurel sa palengke. Libre ba paminta ko? Ay, libre paminta. Damihan natin yan. Dahon ng laurel, kapag bumili ka sa tindahan, piso lang yan. Hinihila. Piso to, George. Piso lang. Magkano ba pera ko? 69. Ikikip natin yan dyan. Ngayon, brace na lang natin yan. Tapos siguro, babalatan na namin yung balot. Bayad yan. Kunti lang. Libre ang cornstarch. Libre yan. Gusto ko may sarsa. Konting tubig lang. Tapos, cornstarch and water mixture na libre. Tapos, eto na, napahimay ko na yung balot. Nalagay natin yung sabaw ng... Ay, teka nga. Tapos yung balot natin. Ngayon yung balot natin, madudurog yan. Kapag hinalo ng hinalo. So talagang ano na lang natin yan. Paminta uli. Yan, damihan mo. Libre yan eh. Umihingi po ako ng pasintabi sa mga hindi kumakain ng dugo. Naiintindihan ko naman po. At eto na, ang ating adobong dugo at balot. Pare, ano yan? Top tier. Pulutan yan. Pare, itsura pa lang, di ba? Mukha nang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome. Subo ka muna ka. Yung! Ang sarap. Apo ni Ma'am Boknat, talaga dito. Ang sarap. Yan, nangaagaw pa. Hindi nangyari dito nagkabutas-butas yung dugo. Pero still, may alat sa loob. May lasa yung dugo, may lasa siya. Masarap pa. Aminin natin, ang dugo hindi naman talaga masyadong malakas ang lasa. Sabi ng iba, lasang kalawang daw. Ako, hindi ko masyadong nalalasahan yun. Good for me. Okay sa akin yun. Kung nalalasahan nyo yung kalawang at ayaw nyo ng dugo, wala namang problema doon. Ayaw nyo ng balot, wala namang problema doon. Ito ay challenge after all, di ba? Hindi naman to declaration ng, sundin nyo to recipe na to, by the book. Hindi naman ganun eh. Pero legit pre lahat ng pwedeng pulutanin pre, pwedeng ulamin din yan. Mangga nga, inuulam natin sa kanin eh, di ba? Saging nga eh. Yung pa kaya maaalat. Napakadali, napakasarap, napakamura. Sige, doon tayo sa next natin. Parang okay na rin yung dessert natin, pare. Tanggalin natin yung foil. Dahan-dahan. Tingnan mo.
di ba? Jiggly. Ang cheesecake, lagi naman sinuserve yan ng malamig. So ngayon, tapatan muna namin electric pan to, tapos i-rep natin, tapos i-dress natin, tapos ulit na natin titikman, di ba? Ngayon doon na tayo sa ano natin, ginataang dalagang bukid, tapos ang gulay natin yan. Kasi karaniwan naman talaga ang gulay sa gata ay pechay eh. So ito yung dalagang bukid natin, sasnan lang natin, libre yan. Prito natin, huwag kayong kabahan ha, isda lang yan. Tumalsik, huwag kayong kakabahan sa mga ganyang bagay. Basic lang yan. Ngayon, prito lang muna natin yan. Kapag nagpiprito, yung typical na pritong bangus lang, o kaya kahit galunggong. Kapag pinirito nyo siya sa shallow frying, mas malutong siya. Kasi mas malapit siya sa bakal. Sa deep frying, di talaga ina-advise ang deep frying sa mga ganito isda. Kasi ito, mantika na to, di mo na magagamit sa iba yan. Nakabukod na lalagyan na yan, malansa na yan, di ba? Pero dito, ginawa ko yung deep frying. Kasi doon ako sanay eh. Sanay ako sa deep frying talaga eh. Para mabilis din, alam mo yun. Kung hindi kayo mag-deep fry, wala namang problema doon. Sige, prito na lang muna natin yan. Marunong ko maggata ng isda. Ikaw, marunong ko maggata ng isda. Nagigisa ka ba ng bawang at sibuyas sa kaluya? Ginigisa mo. Meron ako nakita dati, yung Paksiw Probinsya o kahit si Mama, ganun. Yung Paksiw Probinsya. Walang gisa-gisa yun eh. Di ba? Lagay lang yun eh. Tapos papaano mo lang, di ba? Ngayon, ang iniisip ko kasi dito, kaya ako nabanggit yung Paksiw Probinsya. Kasi di ba, usually, hindi pala usually, paminsan-minsan, yung gata may suka. Di ba? Ginataan na may suka. Gusto nyo ba yun? So gata lang talaga. Okay. Sige, malinaw. Tika. Gawin na natin yan. 69 ko. Bukasan natin. 9 na lang. Sige. Pero kasi kalahati lang naman talaga kailangan ko. Sibuyas. Bawang. Ay, ang dahil ko pang sobrang bawang. Mustasa nilagay na natin. Tapos, gata. Isa lang. Natin dyan. Ngayon, lagay natin yan. Nakatayo yung isda para nakapila sila. Tapos syempre, tutubigan natin yan. Mabait naman akong kapitbahay eh. May bonus ba ako North Chicken Powder? Gano'n ba kadami? 1 kilo. Iuwi ko sana eh. Ang ginataan naman, at least sa amin, hindi sobrang masabaw yan. So okay na ako dyan. Ngayon, kano ba pera ko? 60? 5 piso. Para sa patis. Gawin mong 55 yan. Yan na yun, pre. Ano ang pwede natin makuha learning dito? Yung paglalagay ng burong mustasa kasi, usually parang condiment yan eh, di ba? Parang side dish siya, side dish. So ngayon, habang nakasalang yan, check natin to. Pare. Malambot na ang ating totbun, pare. Ayan o. Ay! Ngayon, lalagyan na natin yung mga gulay. Etong ubod nila, ito natin medyo ma-fiber na to. Pero, wala namang problema dyan kasi nakakain naman siya sa lumpia sariwa eh, di ba? Lagyan natin dyan. Tapos, next na matigas, eto, langka. Parang kaya, hindi ako marunong eh. Kasi ang lahat ng langka na bibili ko, yung talop na. Ay, verde pa? Puti yun eh. Pre, puti yun. Tira mo. Hindi, ganito na lang. Ang point lang naman itong episode na to, makahanap tayo ng mga kakaibang posibleng kombinasyon. Yun lang naman yun eh, di ba? Kung bibili kayo nung langka sa palengke na mature na, pero hindi hinog, I'm sure pwede yun. Kasi wala naman lasa yun eh. Para lang wala kaming risk na, alam mo yun, kasi maraming mga gulay na baka may prep pang kailangan dito. Hindi natin alam. Tsaka ngayon lang ako nakakita na sobrang berde pa. Pero pasok pa rin naman kasi nagamit ko pa rin namang ingredients ay 12. Huwain natin ng ganyan din. Medyo chunky rin, di ba? Lagay natin yan dyan. Ngayon, eto, lalagay natin yung sabaw dayan. Admitted, di kulang tong sabaw na to para lumasa talaga. Para maging magbinakol siya. Pero okay lang yan. So, okay na muna yan. Palambutin lang muna natin yung gulay. Yung zucchini, mabilis lang yan. Mamaya na yan. So, palambutin lang muna natin yan pa. Anong masarap? Kalbo, wala na kasi Alvin, kinakana mo pa rin. Bin, saglit lang. Bin, pasok, Bin. Yo. Yan, tatanungin ko muna. Talaga bang hindi mo ako pwede bigyan ng North Chicken Powder? Paboy. Grabe ka, Bin, ha? Grabe ka. At eto na, pare, ang ating ginataang dalagang bukid with burong mustasa. Sheesh! Napakaangas! Pero eto na nga, pare, mukha naman masarap. Pero paano naman alam kung masarap talaga yan? Tikman natin yan, pero Jerome, gusto mo. The perfect bite, pare. Ang laman ng dalagang bukid ay para siyang bulak. Hindi siya fatty, pero hindi rin siya super flaky. Maganda laman ng dalagang bukid sa totoo lang. Gantong-ganto yung gata ng gusto ko. Talaga? Ganto? Kumuha ka pa. Maganda rin talaga laman ng dalagang bukid, pre. Ngayon, ang tanong lang dito, yung burong mustasa ba? Bagay ba siya?
Bagay. Bagay talaga siya. Ang mustasa, pag sariwa, may konting pait yan. Mas nabawasan dito, kung hindi ka mahilig sa lasa ng sariwang mustasa, mas ma-appreciate mo itong lasa ng purong mustasa. Kasi nabawasan yung tapang niya. Hindi lasang buro, pre. Tsaka meron na siyang linamnam na dala-dala. Kasi binuro na nga yun sa asin di ba? Legit, pre. Try nyo to. Masarap. Simple lang naman. And doon na tayo sa next natin. Check namin yung ubod. Okay na siya. Ngayon, ito na lang zucchini. Mas maganda pa sana kung mas marami zucchini pero dalawa lang ang nabili nila. Pwede mong balatan, pwedeng hindi na. Para lang makikulay yung natin, soup natin. Kasi dalawang gulay nilagay natin dyan. Puti parehas di ba? Ganyan natin. Kung tawagin ni Reynaldo dati to, nung nasa height ako, ay crazy cut. Lagay na natin tong ating zucchini. So yan, zucchini na lang. Tapos, tikman na natin yan. Pare. Uy! Kita mo ba yan? Ay, nang sinasabi ka. Pre, ang ganda nito. Tingnan mo. Ano siya buhay pa yung gulay, which is, yun talaga yung gusto ko, di ba? Pag inamoy mo, ang bango-bango at mukha naman talaga siyang masarap. Pero pa natin malalaman kung masarap yan? Itatrato ko to na parang bulaluhan sa karinderya. Yung hindi pa sobrang timplado. Ikaw yung mag-aayos ng timpla. Parang ando na siya Pero pag nasa bulaluhan ka, sir, hindi nakasama to Niluto na yung dish natin Patis. Ang lagkit talaga ng buntot. Gaano sa labi ko yung lagkit. Ngayon, mas na-appreciate mo yung lagkit niya kasi usually, ang buntot ay nasa kare-kare. Sa kare-kare, di mo alam, lapot na ba ng maniyo, no sarsa yun? Eto, purong-purong siya lang, di ba? Kunin natin suka. Ay, my money don't jiggle. It folds. Ang luma na ng reference ko. Ay, nakahubad. Ikaw ba'y ready na? Pre, ang linis Perfect specimen yan, pre. Di ba? Par. Uy! Muntik na. Pero yun ang the perfect bite. Ganda ng kulay. Chinilas ka lang. Bagay ba yung buko? Oo naman. Sobrang rich niya. Kailangan mo ng something na babalanse dun sa richness niya. Paano ba kung kalamansi? Wala. Lemon na lang. Kahit ano naman yan di ba? Patakan natin konti. Patakan natin ng konti yung patays. Pataklaan. The perfect bite, pare. Bagay yung buko, di ba? Surprisingly. Sarap ng zucchini. Ibang klase. Ang buntot ng baka, pare, pakuluan mo, lagyan mo ng asin, yun lang. Masarap na yan Wala ka nang ibang hahanapin pa. Diba? Pero sa ganitong format, yung kakain ka ng rich na karne, tapos bigla mo i-break kasi may zucchini, tapos susundan mo ng buko, tapos higop ng sabaw, tapos rinse and repeat, tapos sobrang simple ng dish. Sobrang sarap din talaga. Pero ngayon, parang gusto ko ng matamis. Parang gusto ko ng dessert, pare. Check natin dessert natin kung pwede na. Nakalimutan akong komentan. Eto, yung ubod. Ang ubod naman kasi, medyo malapit din sa lasa ng buko. Pero yung fibers niya. Lumambot na rin yung fibers niya, pre. Kaya nakatanggal yung mic ko kasi magcha-charge na. Ang pinagkaiba, nung siyempre mas magata yung lasa, buko. Ang maganda dito sa sa ubod, pre, humigop siya ng sabaw. Sa zucchini, pag kinagat mo siya, lasang zucchini. Yung buko, pag kinagat mo, lasang buko. Yung ubod, pag kinagat mo, lasang sabaw. Doon tayo sa dessert natin, pare. So, eto na siya. Subukan natin kalisin yung gilid kasi nanikit yan. Hop! Tapos tanggalin natin itong mga nasa taas na to. Para pantay lang siyang tingnan. Arte na lang naman yan. Yung ganda! Hop! Diba? Kita nyo, pre, yung cheesecake natin wala sukat-sukat pero nabuo pa rin siya na cheesecake. Kasi, pre, kahit anong may itlog, titigas yan. At eto na ang ating kesong puti peanut butter cheesecake. Sheesh! Napakaangas! Je! Stop mo muna yan. Konti lang. Cheesecake na cheesecake yan, par. Ano, the perfect bite. Saktong-sakto, no? Rich yung mga kinain natin kanina. Dessert. Masarap ba siya? Yes. Lasa ba siyang kesong puti? Hindi. Pagdating sa dessert, dapat ikaw. Hindi siya lasang kesong puti. Masarap na cheesecake siya. Hindi okay yung peanut butter. Sana iba na lang. Pero masarap Masarap siya kung sa masarap siya. Masyado maapal yung peanut butter. Given the choice, hindi peanut butter ang pipiliin ko dito. Kahit honey lang ang nilagay natin dito. Blueberry. 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 Blueberry.
Oo nga, parang kasi malagkit yung Peanut butter, oo. Etong peanut butter na natikman namin, ano na to, medyo marami rin siya extender eh. Hindi mo nalasa halos yung mani, wala siya masyadong mantika, eh ang peanut mamantika yan. Kapag hinanap mong mabuti, yung kesong puti, andun siya. Pero konting-konti, sobrang hina talaga at lalo lang nawawala kapag nilagyan mo ng peanut butter. Ang tanong, pwede bang gawin cheesecake ang kesong puti? O, yan ang sagot. Tingnan nyo yung buka na yan. Yes, pwedeng-pwede. Maganda dito, wala pa ako nakikitang gumagawa nito. I'm not saying na ako ang unang gumawa nito, hindi yon. Baka ginawa na to sa iba, baka pinroject na ng estudyante yan, o baka lumabas na yan bilang seasonal menu sa isang restaurant. Ang kesong puti kasi, para sa atin, wala na may ibang ginagawa kundi pala sa pandesal eh. Wala na iba. Ngayon, meron ng iba. Masarap siya, pero kung ako gagawin ko ulit ito, gagawin ko ulit yan, definitely gagawin ko ulit yan. Pero hindi na peanut butter ang ilalagay ko. Ano na lang, something simple. Honey nga, honey. Yun ang ating blind boy challenge. Blindfold challenge. At na-miss ko to na-miss ko. Nag-enjoy ako kanina sa hula-hula. Ang maganda, hindi sila lumayo. Diyan lang. Diba? Tsaka marami rin interesting akong natutunan. Na meron palang ganito, meron palang ganyan, diba? Favorite ko, ito. Walang no contest. Ito ko, pare. Try nyo itong mga to and subukan nyo rin mag-blindfold challenge sa bahay nyo, diba? Masaya siya actually. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na, available na, pare, ang Ninong Refer. Check out nyo na yan, pare. Actually, habang pinapanood nyo itong video na ito, lumalabas-labas yan dyan. Oo, nakaset up na yung natin YouTube shopping natin dito, diba? And syempre, kung nag-enjoy kayo dito sa palabas na to, pwede ba kayo maparito mga ganitong palabas? And click nyo dyan. I love you mga inaanak.